Masdan niyo mga kaibigan, sino ang may mali sa dalawang sasakyang ito? Ang dalawang itong kulay pula at saka kulay brown, yan, ay nagkakabanggaan. Ngayon, tingnan natin mga kaibigan, sino ang may kasalanan sa dalawang sasakyan na ito na nagmamadali? Bakit ko nasabing nagmamadali? Intersection po ito, hindi nila iginagalang. Alright, ito panoorin natin mga kaubayan. Kayo na po ang husga. Boom. Ayan. Sino ang mali sa kanilang dalawa? Unang-una, intersection ito. Anyway, pareho silang mga kotse nga naman. Wala naman, ayon sa balitang ito, wala namang nasaktan. Pero, yupi ang sasakyan nila. Ang una kasing dapat isipin sa mga driver na ito, irerespeto ang intersection na kagaya nito. Kahit sabihin mang may stoplight o wala, magre-respetuhan na po. Kasi alam mo, intersection ito. Ngayon, sabi ko nga, pareho itong mga nagmamadali na sila ay makakauwi. Ngayon, nagmamadali, lalo namang naantala. Lalo naman silang naabala. Panoorin natin pansamandali ang pangyayaring ito mga kapatid. Ayan ha, oh. Oh, yan na, ayan na. Itong isa tumawid na sa pedestrian lane. Ito namang nasa kaliwa, itong kulay pula, panoorin natin. Yan oh. Ang isa nakalagpas na sa pedestrian lane, itong nasa ating bandang kanan. Itong sa kaliwa, yung kulay pula, ay nasa pedestrian lane pa lang. Pero ano ang sunod na nangyayari? Ayan. Boom. Ayan. Sino ang may mali sa dalawang ito? Para sa akin mga kabayan, ayon sa batas trapiko, kasi ako matagal akong driver po dito sa Kalakhang, Manila. Ngayon, ang kasabihan dyan, sino ang bumangga? Siyang may kasalanan. Bakit bumangga? Kasi pag nasa isang parte ka ng sasakyan, halimbawa sa gilid or sa likod, ikaw ang bumangga. Ngayon, pagka ang tama ng bawat sasakyan is parehong nasa harapan, parang sabi nga nila, head-on collision, yan, magkakasukatan kung sino ang tama at saka sa mali. Sa parting ito mga kababayan, una kong masabi dyan, ang may kasalanan itong kulay brown, na siya ay bumangga sa kulay pula. Kita mo naman, nandiyan sila sa pinaka-intersection, nagkakatamaan. Ano ang sunod na nagiging nangyari? Gaano kalaki ang damage ito? Panoorin natin. Ayan, biglang na yung video. Boom! Ayan. Ano ang nagiging damage? Itong si kulay brown, ayan, warak yung kanyang harapan. Itong si kulay pula, warak naman yung kanyang tagiliran. Ayun, biglang tumagilid yung pula. Buti na lang mabilis ang preno. Pero, yun na nga po ang damage. So ito po yung ang dapat isipin bilang driver. Matuto tayo magiging offensive at saka defensive na driver. Bakit offensive? Pagdating sa mga ganitong intersection, alerto dapat. Kaliwa, kanan ang tingin, sa likod at saka sa harap. Kasi unang-una pedestrian ito ang nakasulat dyan, ang makikita natin. At saka unang-una talagang isipin, intersection po ito. Hindi natin malalaman, malay natin, mayroong kung tao man, may nagmamadaling tumawid, hindi natin malalaman. Kung masyadong mabilis, paano naman dyan? Walang precautionary action ang driver na mga kagaya nito. Pareho sila nagmamadali. Paunahan baga. Kasi ganito yan, pagdating sa offensive, pagkabakante or maluwag ang kalsada at libre, ay gusto mo paliparin mo hanggang 120 ang bilis. Pero pagka ganito mga unang-una intersection, preno, hanggat maaari nga stop. Naalala ko kasi dito sa may Subic Bay, nung kami or ako ang nakapasok doon, unang-una na nakapasok ako doon. May nakasulat kasi doon bago ang interchange. First stop, first to go. And then mayroon pang nakalagay dyan, kahit walang tao, kahit walang stoplight, ang nakalagay doon, full stop before you go. Bakit full stop? Siyempre, hihinto ka, lingon, kaliwat kanan, then sa likod, sa harap, kung wala bang delikado, wala bang dumadaan.
Kasi either nasa tama ka or nasa tamang lugar ka, pagka nagkaroon ng aksidente, ibang usapan na doon. Parang kagaya nito. 'Di ba, mga kapatid? So, panawagan ko sa mga kapwa ko driver, kotse man, tricycle, mga rider, kailangan observe pagdating sa ganitong intersection na daan. Unang-una nga dyan, alalahanin natin mga kapatid, mga kababayan, kapwa ko driver. Laging isipin ang isang bilang isang safe driver, smart driver. Dapat isipin kung ano yung offensive and defensive driving. Yan, kasi pag offensive ka, pagdating sa mga ganito, alerto ka. Pagka libre ang lugar, edi bahala ka, bilisan hanggat gusto mo. Pero sa mga ganito, dapat defensive driver tayo. Intersection at maging sa mga traffic situation, halimbawa gitgitan, dapat ingat. Walang pinagkaiba sa basketball. Kailangan ang isang magaling na player ng basketball marunong sa defensive at saka offensive playing. Yun po yun. Ito kasi ang nangyayari, dire-diretso ko mga kababayan para makita ninyo ang pangyayaring ito. Kasi ang damage nitong nakapula, ayan, ang kanyang gulong, ayan, butas. Kasi nga naman, sa salpokang yaon, na kayod yung kanyang gilid. Ibig sabihin, pati yung guma niya napiktuhan. So, kailangan na ikarga sa towing car. And then, yung kulay brown, ano ang damage? Yan talaga dapat. Pagdating sa intersection, ingat mga kabayan. Kasi alam nyo, kita mo ang damage na ito. Wala namang sino man na gusto talagang magkaroon ng problema sa bawat sasakyan na dala-dala natin. Aksidente kasi, pero para maiwasan ang mga ganitong bagay, ingat po. Ingat. Be a smart driver. Ayan po. Up, boom. At ang damage ng sasakyang isa, ito, yan, warak yung kanyang harap. Alam mo, pagka ganyan ang damage, unang-una, apektado ang radiator, siyempre yung bumper, at siyempre, lalo na't bago ang sasakyan, hindi na may balik sa dati. Marami ng mga dent dyan. Halimbawa, ang may-ari medyo masilan. Nakita sa sasakyan niya, medyo pangit na tingnan. Kasi unang-una, ang pintura hindi nakagaya sa dati na original na pareho ang kulay. Siyempre, pagka ganyan masilan ang may-ari, ibibinta na lang ito. Pero yung makabili, ito na ngayon ang isang problema dyan. Kasi maaaring ang electrical, apektado. Siyempre, yung under chassis, either na baloktot or na bali o ano pa man dyan. Yun po ang ibig kong sabihin mga kabayan. Diba? Pagka nagka-aksidente, wala na. Hindi ito kagaya sa isang laro na pwedeng ulitin. Diba? Ito, pagka nagkasalpukan, wala na. Damage na talaga. Yan o. Yeah. So ito po galing po sa ABS-CBN. So shout out po dyan sa ating na gawa ng reaction sa video na ito. Talagang ang bilis eh. Ang bilis kasi nila, tingnan mo mga kaibigan, ang bilis eh, walang nagmimiro sa kanilang dalawa. Yun, talagang ang bilis eh. Dito sa ibang anggulo. Ngayon ang tanong, sinong may kasalanan? Siyempre, yung bumangga. Ang mangyari nito, ang bumangga, itong kulay brown eh. Bumangga siya sa pula. Ang bilis kasi, walang. So yan po lang ang ating mga ginagawang reaksyon sa bagay na ito. So muli, isang panawagan ko rin sa mga kapwa ko driver, laging ugaliin ang isang defensive at saka offensive driving. Pagka defensive, sa lugar na medyo masikip, intersection, at may mga taong maraming dumadaan, medyo ingat. Pagka offensive, pagka maluwag ang kalsada, gusto mo talagang patakbuhin mo ng bilis hanggang kaya mo. Para kung ano man, libre lahat. Libre, walang laban sa kalsada. Yun po yun. At saka, laging smart driving. Okay? Alerto lang. Palagi. Hanggang dito mga kaibigan, ang inyong kaibigan, Buwan TV. Hanggang sa muli, magkita-kita-kit sa susunod nating gawing reaksyon na mga kagaya nito.
Magandang araw mga kababayan, mga kapatid, at maraming salamat sa inyong lahat.